wala akong post. Kung wala man akong post sa FB, dahil dyan walang wifi sa bahay namin. Wala silang internet, hindi kagaya sa tinitiran ko, unlimited wifi. Sa bahay namin wala. O kaya, sobrang busy sa... O kaya meron akong mga minute, o kaya hindi ako nakakapag-FB. Pero, mahilig ako sa FB, yan ang sekreto ko. MASFB. May mga ibig sabihin yan, hindi lang yan basta mahilig sa FB. Yung M, mobility, pwede na sa... Yan. MPASFB, M, mobility, P, priorities, A, ask, S, salamat, F, fight for your dreams, B, blessings in disguise. So, mahilig po ako sa FB, tatandaan niyo, pero may mga ibig sabihin. Hindi lang pala mahilig sa FB si Ate Shell. Meron palang mga ibig sabihin yun. M, mobility. Pag nagtatrabaho na kayo, mas ma-appreciate niyo yung sinasabi ko na mobility. Graduate kasi ako ng accounting, pero ang trabaho ko ngayon hindi na bilang accountant, nasa investor services ako. So, kayo rin mararanasan nyo na graduate kayo as engineer, tapos bigla kayong naging manager, o kaya graduate kayo bilang management, tapos naging, basta parang naiiba na out of line, yung akala nyo na ito yung tinapos ko, dapat maging ganun din ako. Hindi. Mas maganda na meron tayong mga tinatry. Parang tayo, flexible. Yun, mobility. Pangalawa naman, priorities. Dapat alam natin kung ano yung priority natin sa buhay. Kagaya kanina yung isang nagtapos dito, pumunta siya sa akin, sabi niya, Ate Shell, pasensya ka na, hindi ako makakapunta kasi ano daw ng training niya ngayon, ngayon daw yung katapusan ng training niya. Kapag hindi daw siya naka-attend, mawawala na raw lahat ng pinaghirapan niya. Sabi ko sa kanya, ayan, mabuti yan, nararanasan mo na ngayon yan. Ang tawag dyan, decision making. Alam mo dapat yung mga priorities mo. Kasi nung ako rin bilang PYM noon, kinukwento ko sa kanya kanina, may mga times na kailangan mo sabihin sa leader mo na hindi ako pwede kasi meron akong exam. Hindi ako pwede kasi meron akong dapat tapusin sa trabaho. Pero kapag pwede ka naman na, alam mo naman na ikaw yung pinaka-inaasahan, alam mo rin kung paano mo i-give up yung trabaho mo. Sabi ko sa kanya, ano ka ba? Yung itong event na to, paparangalan ka. Mamiss mo man to, hindi mo alam, yung ginagawa mo yan, pagpaparangal yan para sa pamilya mo, which is yun yung talagang pinakamahalaga. Dahil ang priority talaga natin dapat sa buhay natin, first is si God, second yung family. Yung mga social activities, minsan, ano lang to parang pandagdag lang to bonus lang sa buhay natin, pero yung pinakamahalaga talaga sa lahat yung family natin. So yun, alam natin dapat yung priorities natin. Pangatlo naman, ask. Kailangan marunong tayong magtanong. Kailangan marunong tayong humiling. Kailangan marunong tayong humingi. Di ba sabi nga nila, kahit alam na ni God kung ano yung mga kagustuhan natin, pero kung hindi tayo marunong humingi, hindi pa rin natin makukuha yun. May share ko lang, kaya ako napunta sa Hong Kong, kasi nung nasa US ako, meron dong manager na papunta sa Hong Kong. Sabi ko, pagkakataon ko na. Hindi ko siya kilala, hindi kami magkakilala, tsaka position niya sobrang taas, kaya ako ang baba-baba lang ng position ko. Pero punta ako sa kwarto niya. Sabi ko sa kanya, nagpakilala ko, siyempre dumudugo-dugo yung ilo ko, English speaking. Sabi ko sa kanya, my name is Sheila and one of my career goals is to go to Asia. Sabi ko, I hope someday we will work together there. Kasi yun, parang sabi niya, nakakahanga naman yung ginawa mo, ang tapang-tapang mo na papasukin mo ko dito, hindi mo nga ako kakilala, tapos Asian ka, ako, puti, pero hindi ka nahiya na sabihin kung ano yung gusto mo. Ayun, kung meron tayong gusto, sasabihin natin hihingi tayo kasi baka mamaya, yung mga tao sa paligid natin, inaantay na lang din yan. Kasi hindi yan yung, minsan kasi yung mga may mga ibibigay, hindi sila rin bigay ng bigay para maano nila na gaano niya kagusto yung gusto niya, na willing siyang para mapapahiya o kaya lalakasan niya yung loob niya. So yun, kailangan ask. Mag-ask tayo. Salamat.
And kakabasa ko lang ng book na about gratefulness. Kailangan daw lagi tayong nagpapasalamat sa air, nagpapasalamat na may buhay pa tayo. Lahat daw ng mga, kahit mga mamunting bagay, dapat daw nagpapasalamat tayo. Kasi sa pamamagitan ng ganong attitude, yung mga negative na nangyayari sa buhay natin, napapalitan natin ng pasasalamat. Kunyari, na-miss mo yung bus. Kasi, nalate ka ng konti. Kung magpapasalamat ka, ay, di ba saan nakakainis, ba't ako na-late? Eh di, may mahuli ako, ganyan. Ayun pala, yung bus na yun, na sagasaan, o kaya na flat tire, eh di lalo ka pang na-late. So, magpapasalamat ka sa kahit mga mamunting bagay, iba yung dating. Sunod naman, yung fight for your dreams. Fight for your dreams, na naalala ko niya nung kami ni May, sabay kami, 4th year ako, siya 2nd year. Sabi ng nanay ko, isa lang sa inyo dapat mag-aral, o kaya dalawa kayong hihinto. Sabi, sa isip, hindi pwede, kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral, kailangan fight for your dreams. Kung gusto mo talaga makapagtapos ng pag-aaral, kahit ang sinasabihan ka na ng nanay mo na wala tayong pera, sinasabihan ka na ng nasa mga paligid mo na bakit ka pa nag-aaral, ay taga-Capri ka, wala kayong sinabi, hindi kayo makakatapat sa Ateneo, hindi kayo pang UP, hindi kayo pang mga magagandang companies, bakit ba masyado kang, ipaglaban ng pangarap mo. So dapat hindi tayo ganun, kahit nanay ko na nagsasabi, hindi pa, ang ginawa ko, naghanap ako ng mauutangan. Sinabihan ko yung tiya ko dun sa Pangasinan. Tita, pabenta po ng bigas namin para po may pambayad ng tuition fee. Tapos, nagpunta rin ako sa isang pare. Father, pinapahinto na kami ni nanay. Parang gano'n, kung talagang gusto natin, kahit ano pang sibat, di ba? Sabi nila, kahit ano pang sibat yung dumaan, kailangan handaan natin harapin yung para matupad yung pangarap natin. Tapos, yung muli naman, yung blessings in disguise. Related din siya dun sa salamat. Minsan may mga dumadating sa buhay natin na akala natin ay pinagsukluban na tayo ng langit at lupa. Parang kami, nung nasa Bermuda ako, nagsara yung company. Sabi ko, paano ba yan? Babalik na ako sa Pilipinas. Okay na ako dito, nakakapagpadala ako, medyo naging maayos ang buhay namin. Tapos ang hirap-hirap ng makakuha ng visa sa US, sobrang hirap. Yung pala, alala ko na mawalan ako ng trabaho, na nang mangyayari sa akin, na nang mangyayari sa pamilya ko. Yung pala, sabi kong blessings in disguise, yung pangyayari pala na yun yung nagbigay daan sa akin para makapunta ako sa Amerika. Na ang hirap-hirap kumuha ng visa. Yung company ko, bibigyan pala ako ng working visa. Pupunta lang ako dun sa embassy, interview, tapos may visa na ako. Yung pagpunta ko pala sa Amerika, yung pala yung magbibigay sa akin ng daan para maging based ako sa Hong Kong na kahit ilang beses sa isang taon pwede akong umuwi kasi sobrang lapit. Yung akala natin na agad, bakit naman ganyan ka? Kung kailan ako hirap na hirap, bakit mo pa ako lalong pinapahirapan? Hindi natin alam, meron siyang ibang paraan para hindi yun yung direction mo eh. Bakit mo gusto mo sa Bermuda? Eh dito ka nga, hindi mas maganda ka sa Hong Kong eh. Parang ganun din sa atin. Hindi tayo nakapasa sa exam, gusto natin ng accountancy. Gusto ko mag-accountancy, kailangan maging accountant ako, kailangan maging kagaya ako ni Ate Sheila, si Jay. Pero hindi mo alam, meron ka pa palang hinanda sa'yo na mas mahalagang misyon. Parang gano'n, kaya huwag tayo magagalit na meron mga dumating sa atin na mga bagay na hindi maganda. Pero dahil yung mga yun ay blessings in disguise. So ayun, madali lang tandaan kung ano yung secret ko ngayong 2012. Mahilig po ako sa FB. Mobility, priorities, ask, salamat, fight for your dreams, at blessings in disguise. Bago ko makasanto, nagpapasalamat ako sa nag-asikaso ng part 2 ng Proud ako lumaki sa Barangay Capri, lalo na kinaninda tsaka sa PYM. Sobrang, katuparan ng pangarap. Hindi siya yung parang Lingas Buwan na part 1. Part 2 kasi yan. Next year ulit, magkita-kita tayo. Pero hindi pa tapos, nagsisimula pa lang tayo. Pasensya na, masyadong mahaba yung speech ko. Pero sana meron kayong maiuwi. Salamat po.